Sa ating mabuting balita ngayong araw, napagsabihan ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Bakit po ba? Dahil ayaw nilang maniwala na muli siyang nabuhay. Bakit sila napagsabihan din? Una, dahil ayaw nilang paniwalaan ang sinasabi ni Maria Magdalena na si Jesus ay muling nabuhay. Akala nila nagmamarites o gumagawa lang ng kwento si Maria Magdalena. Lalo na sa kultura ng mga Hudyo, ang mga babae ay tingin sa kanila ay mababa sa kanilang lipunan. Kaso ito po yung malala niyan. Nagpakita si Jesus sa 2 disipulo. Hindi lang siya nagpakita. Nakipagkwentuhan at lumakad pa sila patungo sa landas ng Emmaus. 2 na nga silang nakakita at nakasalamuha, pero yung 11 disipulo, anong ginawa? Hindi pa rin sila naniwala. Hindi kasi sila pinagsabihan ni Jesus dahil ayaw nilang maniwala sa mga istorya o mga sinabi ng 3 tao. Sila ay napagsabihan dahil sa kawalan ng pananampalataya at sa katigasan ng kanilang puso. Jesus rebuked them for their unbelief and hardness of heart. Pero pagkatapos mapagsabihan sila, anong ginawa ni Jesus? Jesus sent them as apostles. Hindi niya lang hinayaan na maniwala lang sila. Bagkus, sila'y inutusan na ipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo. From doubters to sharers of faith in Christ Jesus. At ganito pong imbitasyon sa ating ngayong araw. Huwag nating pagdamot sa sarili natin ang ating pananampalataya. Napakaganda nga po ng identity ng mga parokyano po dito sa ating katedral ng San Juan. We are called not only as God's disciples, but also sent as transformative evangelizers to the barangays. Kaya po mga kapatid, huwag lang po kayo manatili sa katedral. Huwag po kayo magsiksikan lang dito sa loob. We also bring Jesus, especially in our place, in our barangays, sa ating bahay, sa ating mga trabaho, at kahit saan po tayo. Kaya mga kapatid, humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Now in silence we pray. Almighty God, thank you for calling us your beloved disciples. Help us with your grace to be sent as transformative evangelizers, now and forever. Amen.